Minamahal, tayo po ay nasa bahagi na po ng pakikinig na Ebanghelyo ng Kaligtasan na hiniling ko po ang bawat isa. I-focus po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng Banal Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ating pinakamamahal na Kristo. Ito po'y dadalhin ng ating po beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise po. God bless you, beloved preacher, beloved Albert Rebalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal po ni Jesus. Matamis na banal na presensya sa magkilos ng sabi kaligitnaan. Thank you, Lord. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin na children's choir, adults choir, youth and singles choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, nilangisan. Salamat din po sa mga matatapat mo anak sa pagsunod sa pagbibigay, mahal Pinoon. Sa pag-aaral salita, ikaw magpala, mahal Pinoon sa ganakin ako magawa. Umasa naman ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang, mahal Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Kami sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons of milibandal, kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinamataas, pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. I'd like also to give double honor and respect to the beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin mga beloved in-laws na ating beloved Mr. Pogs, kasama natin ngayon, kanilang mga relatives. And nabati ko lahat ating mga beloved co-preachers, mga beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wait sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal, magandang hapon po. Puri natin, mga Pinoon. Kindly read. The book of Psalms, chapter 78, verse 7 up to 8. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 78, talata po ay 7 at 8. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. 8. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapaghimagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Itong mga nakasulat na mahal, written thousands of years ago sa mga Israelites. Kasi kung paano naglalakbay yung mga Israelita mula sa Egypt, sa bahay ng pagbibilanggo, ay ganon din po tayo. Naglalakbay tayo ngayon. Sila literal na naglalakbay, tayo spiritual. Amen? Mula sila sa Egypt, patungo sa lupang pangako, sa Kanaan. Tayo po, ganon din. Egypt is the symbol of the world today. Simbolo ng sanlibutan ngayon, ang Egypt. Patungo naman po tayo sa buhay sa langit. Amen? So, the story is, the principle is the same. Naglalakbay sila, tayo rin naglalakbay. Sabi nga sa verse 7, sabi dyan, 7 mo na.
upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kaniyang mga utos. Sa verse 8. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Verse 37, italo natin. For the heart was not right with him, neither were they steadfast in his covenant. Sapagkat ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kanya, di tapat man sila sa kaniyang tipan. So nabanggit na naman yung tipan na mahal. Yung tipan nila sa Diyos ng Israel, ang mga Israelita, ang tipan nila ay sila ay bayan ng Diyos at ang Diyos ng Israel ay kanilang Diyos. Yan ang kanilang covenant, ang kanilang tipan. Bayan sila ng Diyos at sila ay susunod sa mga utos. Yun. Kung susunod sila, sabi ng Pinoon, I will be your God. Ako ang inyong Diyos. Yan ang kanilang tipan. Ngunit hindi po sila naging tapat sa kanilang tipan. Ano sabi dyan? 41. At sila'y nagsibalik uli at tinukso ang Diyos at pinungkahi ang banal ng Israel. Sa English, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Yung Tagalog kasi minsan may mga maling translation sa Tagalog. Mahal, hindi naman lahat pero maraming mga translation sa Tagalog na hindi ukma doon sa original. Sa English po, and tempted God and limited the Holy One of Israel. Limited. Kanilang lilimitahan ang Diyos ng Israel. Habang sila nalakbay, may mga problema, minamahal, may mga malaking problema sila hinarap habang nalalakbay. Wala silang pagkain. Yan, auuhaw sila, walang tubig. Wala silang maayos na permanenteng tahanan. Ang kanilang tinitirahan ay mga tent lamang. They tempted God. They limited the Holy One of Israel. Nilimitahan nila ang Diyos. Kaya sila nag-murmur, kaya sila nagreklamo. Kasi nilimit nila na ang Diyos ay walang imposible. Nilimitahan nila na ang Diyos kaya gawin lahat ng bagay. Amen? Diba? So praise the Lord. Yan, kung masundin na sa English, iba kasi yung pagkasali sa Tagalog. At minungkahi ang banal ng Israel. Hindi minungkahi. Nilimitahan. Delimited the Holy One of Israel. Nagreklamo sila na walang pagkain. Hindi nila alam, sinusubukan lang sila. Ang Diyos kaya magbigay ng pagkain. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Yung mga sakit natin, pinagaling. Amen? Sila katakot-takot na himala ang pinakita bago sila lumaya doon sa bahay ng pagkibilanggo, 10 himala ang pinakita. Then, habang sila nalalakbay sa ilang, nadagdagan pa yon. Yung umulan ng mga tinapay galing sa langit. Then, nabiak yung mapulang dagat. Mga additional na miracle yan habang sila naglalakbay. And yet, ano sabi niya? 41. Ye, they turn back. Sila'y nagsibalik uli. Ibig sabihin, nagsibalik sila doon sa kawalan ng pananampalataya.
Tinukso nila ang Diyos. Pag sinabi sa Biblia na tinutukso ang Diyos, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Kanya. Yun ang tawag sa Biblia na, you are tempting God. Pag wala kang panampalataya sa Kanya, sa Kanyang kayang gawin, hindi ka nagtitiwala, tinutukso mo ang Diyos. Yun ang meaning. Ang daming himala, and yet, nilimitahan pa rin nila na ang Diyos ng Israel na tumawag sa kanila o naglabas sila sa kanila sa bahay ng pagbilanggo ay Diyos na makapangyarihan at kaya gawin lahat ng bagay. Amen? Pastor, praise the Lord. The same is true today. Hindi nababago because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We have to know the weapon of Satan, lalo na in the end times. Number one, sandata niya is economy. Pababagsakin niya ekonomiya ng mga tao o buong mundo. Pababagsakin niya ang kabuhayan ng mga bansa. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Para ang tao pag nagipit, susunod sa kanyang system. Yan po ang malinaw sa mansulatan. So, you have the Word of God. Pinakita ng ating malapastor. Patotoo kung di nakakalimutan, nagsimula ang malapastor sa wala. How many years walang pagkain? Walang maayos sa pagkain. Ngunit nanampalataya dahil ang pangako ng Diyos ay hindi po puro pangako lang. Yan ay kayang tuparin. Amen? Pinagpala, katapos ng pagsubok, pinagpala ng Diyos na buhay. So in the end time, ipitin ang mga tao. Kaya alam mo na ang gagawin mo, minamahal. Do not yield to the will of the system of the Antichrist. Huwag kang aayon, minamahal. Dahil kaya ka suplayan ng Diyos. Praise the Lord. Huwag natin gayahin mga Israelita. Mga Israelita na yan, minamahal. Most of them did not make it to the promised land. Kaya sinulat yan para halimbawa natin na huwag natin silang tutularan. Dahil mga Israelitas, halos lahat sila hindi nakarating sa lupang pangako. Dalawa lang ang nakarating sa more or less 3 million Israelites na lumabas galing sa Egypt patungo sa lupang pangako. Halos dalawa lang nakarating. Sa original na umalis doon na 3 million Israelites. Anong dahilan? Kanilang nilimitahan. Hindi sila nagtiwala. Kaya nagpakita ang Diyos ng himala para malaman nila na ang Diyos sila buhay, kaya gawin lahat ng bagay. Pagkain lang, susuko ang iba. Yan ang mangyayari sa end time. You cannot buy anymore. You cannot travel anymore. Everything will become mandatory. Pero tandaan mo, huwag kang susunod sa kanila. Dahil kaya ka pagpalain ng ating Diyos na buhay. The first mandatory is tuturukan ka. That is the first mandatory in the end time. Then the second mandatory ay tinatawag na Sunday law. It will happen anytime now.
Pag sinabing sandalo, that is one word religion. Hindi ka na makakasamba pag hindi ka kasama nila. Hindi ako may sabi niya. That is written in the Word of God. That was prophesied in the Word of God. Mga ilang panahon mula ngayon, yan ay, that is the second mandatory that will be implemented all over the world. Ngayon, ang mandatory ngayon ay, you will be vaccinated. Mandatory yan. Then the second, after that, sandalo. Pag hindi ka kasama nila, you cannot worship the Lord anymore. Isasara lahat ng mga churches. So, anong gagawin anak ng Diyos? Malalaman nyo yan. Huwag kayong absent. You will know it. What would you do? Kailangan tuloy-tuloy ka sa paglilingkod para alam mo anong gagawin mo. Sama-sama mga Kristiyano, maghihintay. Kung hindi pa sa babalik sa rapture, then we will be gathering together in one place. Walang pwedeng pumigil sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Pinamahal, bago natin ituloy yan, kindly read. Revelation chapter 18 verse 23. Okay, dito po sa mga aklat ng Apokalipsis, Kabanata 18, sa talatang 23. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ang kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo ng lupa, sapagkat dinaya ng iyong pangaway ang lahat ng mga bansa. Sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Sa English, for by thy sorceress were all nations deceived. Sa magitan yung panggagaway ay dinaya mo lahat ng mga bansa. Sino ang tinutukoy dyan? The beast system. Dinaya daw lahat ng mga bansa. Sino yan? Yung the beast system. The Antichrist. Hindi natin binasa lahat yan kasi mahaba. Sinorte na lang natin, dadayain daw lahat ng Antichrist or the beast system ang buong mundo sa kanilang kayang panggagaway. Sa English ay sorceress. So, tingnan natin sa English yung sorceress. Saan ba galing na salita yan? Yan po ay galing sa Greek word. Original na translation ng Bagong Tipan ay galing sa Gregong salita. Yung sorceress po, galing po sa Grego. Ano po ang Grego doon? Parmakeia. Kahit i-research nyo, makikita nyo yan. Sorcery came from the Greek word parmakeia, na ang English mo ngayon, ginawang pharmacy. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Pharmacy. Dinaya daw ng lahat ng mga bansa sa magitan ng kanyang sorceress. Pharmacy. So lahat yan, mga gamot, mga inalagay sa katawan tao, mga tinuturok. That is pharmacy. Lahat po yan. So dinaya lahat ng tao sa magitan ng parmakia. Nangyayari na ba, ilamahal? Nangyayari na ba? Makalinaw sa Banal Sulatan. Nangyayari na ang hinula almost 2,000 years ago na mangyayari sa end time. Lahat ng mga tao ay luluhod. Lahat ng tao ay susunod sa kanyang system. That is the mind of Satan. Hindi naman sila yan. Satanas ang utak. Pero sila nagpatupad. Bakit? Hindi sila naniwala sa katotohanan. They are deceived. They believe a lie. Naniwala sila sa kasinungalingan. So they became instruments of Satan to destroy the lives of man in the world. Pero pinagpala kami na mahal dahil pinili ka.
You have been chosen by God. Pero sabi ng Biblia, make your election sure. Siguraduhin mo pagkapili mo, ipaglaban mo ang iyong panampalataya dahil gusto yan sirain ang hawa. Fight the good fight of your faith. Tatakutin ka, hindi ka na makanegosyo. So be it. Di bali na wala kang negosyo, di bali na wala kang pagkain, basta ikaw magmamana ng buhay na wala hanggan. Hindi ka naman pababayaan. Bakit hindi ka ba papakakainin ng Diyos? Hindi ba? Hindi ba pakakainin ng mga Kristiyano? Hindi magsinungaling ang Biblia. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ni David, yung mga leon magugutom pa raw yan, pero ang mga anak ng Diyos, hindi pababayaan na malak. Kaya minamahal, huwag ka talaga mag-yield. Do not yield to the system of the Antichrist that is being implemented in the world today. Of course, we don't judge of those who have already received the injection. Hindi na sila nusgahan. Pero this is a solemn warning na tuparin mo ang sinabi ng mga kasulatan. Hindi natin sila nusgahan. Baka naman may chance pa sila. Pero pag nilagyan ka na niyan, huwag mo nang ulitin. Di ba? Huwag mo nang ulitin. Dahil malinaw sa Biblia, what is happening today is the mark of the beast. Malinaw yan. Wala pa ka natin, mahal na Panginoon. Revelation chapter 9, verse 6. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 9, versikulo 6. Ito po ang sinasabi. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at saan mong paray hindi nila masusumpungan at mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At sa mga araw na iyon ay hanapin ng mga taong kamatayan at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Kailan mangyayari yan? Kailan? After the rapture, mangyayari yan. Katapos ang pagdagit ng mga banal, yan po ay magaganap. Ang mga tao ay hanapin ng kamatayan. Gusto nila mamatay. Bakit gusto nila mamatay? Sa sobrang hirap. Hindi na sila mamamatay. They became immortal. Bakit sila hindi mamatay? Kasi may nilagay sa katawan nila. Palapakan natin, malapay no? There is an element injected to their body. So they became immortal. Mabuti kung immortal na nasa langit. Kasi immortal na naghihirap. Kaya gusto nila mamatay dahil puro na sila sugat sa katawan. Naglitawan na yung mga adverse effect ng itinurok sa kanila. Kaya hanapin lang mamatay, pero hindi nila masumpungan. Yan po tinutukoy dyan. Kung updated kayo sa manayari sa mundo, mahal, one of the virus that has put in the vial is known as the Hydra vulgaris parasite. Hydra vulgaris parasite. Yung parasite na yan, na nilagay o ilalagay pa sa darating na mga mandatore, ilalagay pa doon at ituturok sa tao, may nakapaloob yan na hindi nakikita o microscopic na mga parasite na tawag Hydra vulgaris. Kahit putulin mo yan, mamaya-maya magdudugtong uli yan. Yung mga parasite ay hindi na mamatayan. Pag itinurok sa tao yan, yung tao hindi na rin mamamatay. Pero habang buhay siyang maghihirap. Kaya yun ang mayayari. Gusto niya mamatay, pero tatakas ang kamatayan.
When will it happen? After the rapture. Kaya ibig sabihin, ang rapture ay napakalapit. Kasi nandyan na. Tinuturok na sa mga tao ngayon. Hindi po magsinungaling ang Word of God. Nung araw, hindi ko maintindihan yung talata na yan. Mga 20 years or 30 years ago, I cannot understand. Hindi ko maintindihan yung talata na yan. Mga araw daw na yun, hanapin ang mga taong kamatayan at anumang para hindi sila hindi nila masusumpungan. Hindi ko maintindihan yan. Hanapin yung taong kamatayan. Hindi na rin sila mamamatay. Hindi ko maintindihan yan. Ngayon, nalaman ko na mayroon palang mga virus sila lagay doon sa mga tinuturok na yan ngayon, na Hydra vulgaris parasite, doon ko lang naintindihan. Yun pala ang meaning. Kasi pag nilagay sa tao yan, hindi ka mamamatay. Pero mamamaga lahat ng katawan mo, magsusugat-sugat ka. Gusto magpakamatay, hindi ka mamamatay. Kaya, pinagpala ka, nandito ka na sa totoong gawain. Din isusugal mo, anak ka ng Diyos, isusugal mo, yung katawan mo, dahil ipiting ka, you cannot travel. I-travel lang. So what? Hindi ako makatravel? Gusto nyo, isiin nyo na lahat ang kalsada. Basta kami, magpupuri, araw at gabi, naghihintay sa ating malapayara. Amen ba, minamahal? Sabi ng Biblia, even the very elect will be deceived. 16:1 and 2 Revelation, dagdagan pa natin. The book of Revelation chapter 16 verse 1 and 2. Dito po sa aklatang ang Apokalipsis, Kabanata 16, talatay 1 hanggang 2. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi, sa pitul, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at bigat sa mga taong may tanda sa hayop na yaot at nagsamba sa kanyang larawan. Okay, ayos yung mic natin. Verse 2. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. 2. At tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. That is the effect of the vaccine. Hindi ako may sabi niyan. You research. Ito nga mawalang Kristo, tatapag, binubunyag nila eh. Mga doktor all over the world are exposing yung mga tinutulok sa mundo ay pahamak yan. Papatayin ka yan. At hindi, baka manganganib ang kaligtasan mo. Kaya, be courageous. Hallelujah. Ang Diyos mo, buhay at makabayarihan. Do not believe the lies of Satan. Isusugal mo ang kaluluwa mo, katawan mo. Kristyano ka. Where is your God? Wala kang pananampalataya. Ang Diyos mo, buhay na Diyos. Kaya ka, suplayan ang kanyang kailangan mo. Just do not yield to the system of the satanic system in the world today. Huwag na huwag ka magpadala. Nanganganib ang kaluluwa mo. Dinala ka na sa katotohanan, but you have to fight for your salvation. Walk out your salvation with fear and trembling. Lagi sinasabi ng mga apostol, ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo na mayroon takot at panginginig. Because Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Kung nagbabasa ka ng masulatan, you will know. That is the effect, one of the adverse effect of the injection that the people in the world are receiving today. Nagsisamba sa kanya, nagsisamba sa hayop.
lahat ng sumunod sa hayop, magkaroon sila ng maraming sugat. Hindi nagagaling yung mga sugat na yan. Ang daming ebidensya. Hindi na mabilang yung mga evidences. Mayroong kahapon lang, andyan sa social media, ano ko, bakit hindi na babasa? In-expose nila dahil meron silang pasanin sa kanilang kapwa. Amen? Yung tao, napakalusog. Tinurukan lang. Anong nangyari? Nakabalubulok to ang mga kamay. Iyak ng iyak. Napakalaki ng katawan o lalaki. Katapos magturok, na maluktot ang mga kamay. Then you believe? You accept it? Di naniniwala ka? Takot ka, di ka na makabili? Hindi ka na makapasyal? Di ka na makanegosyo? You are limiting the Holy One of Israel. Huwag mong limitahan ang power ng Diyos mo. Hallelujah! Lagi na sinasabi ng mga pastor noong araw pa, mga bata pa kami sa pastoral house, there would come a day that the Antichrist will reign. Lahat pasusundin, lahat pasasambahin. Pipilitin lahat to receive the mark on their right hand or in their foreheads. Akala ko nung araw, siyempre mga bata pa kami, literal yung marka sa noo, marka sa kamay. No, that is not literal. Anong tingin natin kay Satanas? B-O-B-O? Hindi sa B-O-B-O, siya ay napaka-tusok. Amen? Napaka-tuso niya. Natural, kung italalagay sa noo ng 666, natural, walang tatanggap niya. Dahil alam na alam ng tao yan, natatak ng demonyo yan. So, he will use another way. Amen? Ituturok at they will be controlling your mind. Pag sinabing ilalagay sa noo, ibig sabihin niyan, something you think, may kaugnayan sa iniisip mo, sa iyong pinaniwalaan. So, they will control the mind of everyone that receive any injection. That is the mark of the beast. Wala nang iba. Huwag ka lang hanap ng ebidensya. Malinaw sa Biblia, then the documents, then what is happening, very clear that the beast is reigning today. So, anak ng Diyos, prepare to meet your God. Prepare. Maghanda ka. Diba? Mga sugat na hindi nagagaling. Lahat sa mga sumunod. Ang dami mga tao kawawa. Millions per million are suffering today. Yung iba, hindi pa lumalabas yung effect. But isang araw, lalabas siya. Ito salamat sa mga matatapang na mga doktor, iba't ibang mga bansa, na-expose nila, inamahal, even mga scientists matatapang, na-expose nila, alam ko ginagamit ng Diyos yan para ang mga Kristiyano. Ingat, minamahal. Amen? Mag-ingat ang anak ng Diyos. Do not be deceived by the wiles of the enemy. Sabi ng Biblia, huwag mong ibigin ang sanlibutan, sapagkat ang sino man umibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Materialism, that is loving of the world. Dahil gagamitin ni Satanas, puro material. Para lumuhod ka, para sumunod ka. Hindi ka na makahanap buhay. Natural, susunod ka. Sabi ng Biblia, huwag mong ibigin ang mga bagay sa libutan, ni ang mga bagay. Huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay. Do not love material things. Pinagbabawal sa Biblia, malinaw. Huwag mong ibigin ang mga bagay sa mundo na ito. Dahil that is
that will become an snare to you. Trap ng kaawayan para sumuot ka sa Kanya. Na mahal, huwag mong kalimutan, ang mga Israelita naglakbay. Ngunit, kay kailan hindi sila pinagutuman, sinuplayan sila ng Diyos 40 years. Ibig sabihin, wala imposible sa Kanya. Huwag ka lang sumama, huwag ka lang kumampi sa masama. Sumunod ka sa Diyos dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. So naalala nyo naman, di ba? Napakalinaw. Shadrach, Meshach, Abednego, ulit natin binabanggit. Hindi po talaga sila nag-comply. Hindi talaga sila sumunod. Minamahal. They didn't comply to the command of King Nebuchadnezzar, type of the Antichrist and the end time. Halos lahat ng kaharian ni Nebuchadnezzar, lahat lumuhod. Ilan ang natira hindi lumuhod? 3 lang. So, isang paalala sa atin. Hindi sila lumuhod, sila'y papatayin. Ngunit, pinakita na kaya proteksyonan ng Diyos yung sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? Kaya pahiyain ng mahal na Panginoon yung mga nagmamataas sa mundo na kukontrolin ng mga tao. Pero alam mo na, anak ka ng Diyos. You know the Word of God. You know the teachings of our beloved parents and the Lord. Na kahit ano mangyari, maglingkod ka, sumunod ka, be faithful, maging tapat ka, dahil kaya ka iligtas, kaya ka pakainin, kaya ka suplayan ng ating mahal na Panginoon. First John chapter 2, verse 15 to 17. Pakibasa. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, sa talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala na sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamampitan ng laman, at ang masamampitan ng mga laman at masamampitan ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga masamampitan niyon, datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailanman. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailan paman. Saan mananahan? Sa new heaven and new earth. May bagong langit at bagong lupa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. There is a new heaven and a new earth. Prepare for the faithful. Sa mga hindi sumamba sa hayop. May bagong langit at bagong lupa. Bakit? Yung itong lupa na ito, masusunog to lahat, binamahal. Masusunog to lahat. Magmimelt ito lahat, matutunaw to itong lupa na kinagyan natin. Ngunit, papalitan ng Diyos ng bagong lupa at bagong langit. Doon na, titira, tayo, kayo. Kaya counting, tiis-tiis lang ang mga anak ng Diyos, sinabahal. Nakita natin ang mga trials na dinaanan ng ating mahal na pastor, beloved family. Kung kitang-kita ko, mga pagsubok nila noong araw. Hindi basta-basta. Ilang taon, wala lahat, sinabahal. Ngunit, ang mahal na Panginoon
ay hindi po marunong bumigo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi mabibigo ang lahat nagtitiwala. Tanggihan mo ang mali, sundin mo ang tama, ang kalooban ng Panginoon, sundin mo. Huwag mo ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Huwag mo ibigin ang sanlibutan. Ang mga bagay na sanlibutan. Sapagkat ang mga umiibig dito ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. If you love the world and the things of the world, wala sa iyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mawawala sa iyo. Kaya huwag mo ibigin yan, minamahal. Sabi ni Pablo, makontento ka. Mayroon ka lang pagkain at damit. Makontento ka na. Because we came in this world nothing, and we will get out in this world nothing. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag ka matakot. Sabihin, kasi wala ka ng ganito, wala kang pagkain. Magkamali ba ang Word of God? May Israelita nga sa deserto, 40 years, sinoplayan ng Diyos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? The principle never changes. Hindi na pabago yan. Hanggang ngayon. Alam mo, naglakbay sila. Yung suot nilang sapatos, pag alis sa Egypt, pati yung mga bata, yung mga maliliit pa yung iba, habang lalakbay, yung sapatos hindi nasisira. Habang lumalaki yung paa, lumalaki rin yung sapatos. Palakpakan natin, malapino. Nakasandalya sila nung araw pag alis sila. Ni isang sandal, walang nasira in 40 years time. May mga supling na pinanganak sa deserto. Yun ang nakarating doon. Habang lumalaki yung paa, habang ang damit nila, yun lang. Kung anong suot nila, yun lang. Kung babasahin mo Biblia, kung anong suot nila, yun lang ang kanilang suot. Pero, hindi po nasira yung damit. Walang nasira yung mga bata. Habang lumalaki rin ang damit. Ganyan. God is a God of miracles. Then magdududa ka? Magdadoubt ka? Ano pagkain natin? Buhay ang Diyos mo. Do not doubt. Magdududa ka na. Kaya, dahil sa mga bagay na material lang, susunod ka, tatanggapin mo o yung lason at tatak ng hayop sa katawan mo, tatanggapin mo dahil lamang sa mga bagay na material sa mundo na ito. Huwag kang maalinlangan. Minamahal. Kaya ka buhayin ng ating mahal na Panginoon. Malinaw yan sa manalang sulatan. Isa lang ibig sabihin yan. Pag nangyayari na yan, isa lang ibig sabihin yan. Ilang panahon lang, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Dadagitin lahat. Kayo na matatapat. Kayo na nagtitiis. Tayo, na bagamat marami tayong pagsubok dito sa mundo, ikaw na nagtitiis. Inamahal. Ikaw, yung kasama. Sino nagtitiis? Kayo. Ang daming tiniis ninyo. Ano yung pagsubok? Pero hanggang sa huli, tapusin mo yung pagsubok mo. Tatapusin mo lahat yan. Wala kang iiwanan. Tapusin mo. Anong nilakbay mo sa simula hanggang sa tulo? Tuloy mo! Dahil habang palapit na ang pagbalik ng mga Pinoon, mas tumarami ang pagsubok, lalong ipitin ng mga Kristiyano. Pero, our God will come and rescue His people. Ililigtas niya ang kanyang bayan para magmamana na buhay na walang hanggan sa piling ng ating malak. Pinagpala ka, inamahal. Hallelujah. Pinagpala ka ng lubusan. Do not receive the mark of the Antichrist. We do not judge anybody, any Christian who
who has received the mark or the injection, hindi natin sila ninahusgahan. You have still time to repent. Dahil ang Diyos mahabagin, pwede ka pa pagbigyan. Pero huwag mo nang dadagdagan pa. Huwag mo nang dagdagan pa. Kung mayroon man na tinanggap ka, you fast and pray. Baka sakali, bigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon, maglingkod at makasama sa pagdagit ng bagaman. We do not judge them because the Christians are our brothers and sisters. Mga kapatid natin sila, yung mga tumanggap. We do not judge you. We pray for you. Sa unang dalangin ng pastor. Pero ang gagawin mo, stop it! Huwag mo nang dagdagan. Dahil, you know, the system is very evil. Napakasama ng sistema. Lahat kasabot sa mundo. Anak ng Diyos, arise, maliwanag ka. Ipagkita mo na ang Diyos mo ay buhay na Diyos. Hallelujah. Habang tayo mawit sa malapino. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na ang araw ng pagtanggap ng kaligtasan, pagtanggap sa ating mga Pilipino, sa ating mga webcast viewers. Now is the day of salvation, not tomorrow. Huwag kang mabakasakali. Sa mga hindi pa nakatanggap ng mga turok, huwag na huwag ka. Do not accept it. Malinaw yan. Sinasabi na malapas noong araw pa. Do not give any foothold to Satan. Dahil pag nalagyan ka niyan, pukontrolin kayo, pati mind mo. Hindi ako may sabi. He will control you. Everything. Pukontrolin ka, pati mind mo, if you receive the injection. Kaya minamahal, isang paalala yan ng pag-ibig ng ating malapinoon. Hallelujah. Tagalangit ka na, pero pagtrabaho mo pa rin ang kaligtasan mo. Reject the system of the Antichrist. Reject it. Kamuhian mo yan. Dahil ang tatak mo ay tatak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Habang tayo mawit, isang pagpupuri na pagsamba, pagsusumba mo sa Malapinoon na tayo'y panghawakan so we can make it unto the coming of Lord Jesus Christ. At any time will happen. Hallelujah. 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 Hallelujah.